Hello, magandang umaga. Pagbating Katerinyan. Today, I present the story of Nora Honor. Si Nora Cabaltera Villamayor ay ipinanganak sa kahirapan sa bayan ng Iriga, Camarines Sur. May siyam siyang kapatid at noong kanyang kabataan ay nagbebenta siya ng tubig sa estasyon ng tren at nangongolekta ng mga bakal at binebenta para makatulong sa kanyang pamilya. Siyang natutong umawit nang tinuruan siya ng kanyang Lola Teresa. Ang unang kantang kanyang natutunan ay ang The Way of the Cloud. At ang kanyang tiyahin na si Belen Honor ang nagturo sa kanya ng diksyon at expression sa pag-awit at nagbigay sa kanya ng screen name na Nora Honor. Nang kailangan ng malaking pangtuition ng kanyang kapatid, ay nagboluntaryo siyang sumali sa isang singing contest. Nasundan ito nang sumali siya sa tawag ng tanghalan noong 1967 at siya ang naging Grand National Champion. Binansagan si Nora na The Golden Voice at naging pinakasikat na mga awit noong mga panahon na iyon. Isa sa mga sikat na kanta niya ay ang kanyang version ng Pearly Shell. Hindi nagtagal ay mas lalong sumikat si Nora, lalo na nang pinasok niya ang mundo ng pelikula. Pero hindi naging madali ang kanyang pag-aartista. Nireject siya ng 4 na mga film company, malamang dahil sa kanyang pagiging morena at pitit. Noong mga panahon na iyon, ang Pinoy showbiz ay pinaliligiran ng mga mestisa. Nang makatanggap na siya ng kontrata para sa pelikula, ang usapan na ibibigay sa kanya ang mga parte kung saan siya ang kakanta. Paglabas ni Nora sa pinilahang pelikula ay naging hudyat na may bagong iidulin ang masa. Si Nora ang kauna-unahang babaeng bida na kulay kayumanggi. Noong mga panahon na iyon, ay may mga kaguluhan sa lipunan at muling nabubuhay ang nasyonalismo sa Pilipinas. Nagising ang mga kababayan natin sa mga sociological issues habang nagiging isang national phenomenon si Nora Honor. Matapos niya makagawa ng mga pelikula na nagpapakita ng kanyang mga talento sa pag-awit at pag-arte, kasama na ang mga acting nominations at mga top-selling records at singles. Deklara si Nora noong 1971 bilang ang kauna-unahang Box Office Queen of the Philippines. Si Nora ay mas focus sa pagpuproduce ng mga pelikula na may mga seryosong tema at hindi pang commercial, gaya ng Carmela at Paru-Parong Itim. Noong 1976, sa wakas, nanalo si Nora ng FAMAS at Gawad Urian Best Actress Awards para sa kanyang pagganap bilang isang Banford teacher sa pelikulang 3 Taong Walang Diyos. Mga ginawang serious at dramatic na mga pelikula ni Nora ay naipakita ang lawak ng kanyang talento sa pag-arte. Ang pag-produce ni Nora at pag-arte sa mga pelikula ay naging hudyat ng Second Gold Age of Philippine cinema. Kami pang mga awards na natanggap si Miss Nora Honor, ang pinakamataas pero pinaka-controversial na award na kanyang natanggap ay ang Best Performer Award mula sa Metro Manila Film Festival. Sa mga sumunod na taon ay mas lalong lumakas si Nora. Pinundos ni Nora ang pelikulang Bona na dinirect ng national artist na si Lino Broca. Ito ang nagbigay ng oportunidad para kay Nora para ipresenta ang pelikula at ang kanyang sarili sa Cannes Film Festival noong 1981. At noong 1983, isang pelikula pa ang talagang naging tatak Nora hanggang sa ngayon, ang Himala. Ito ay dinirect ng national artist na si Ishmael Bernal. Ang pelikula ay nailaban nila sa Best Film Festival noong 2011 ay sumali ulit siya sa International Film Festival sa Russia, Hong Kong, Egypt at marami pang iba para sa pelikulang The Wall ni Brillante Mendoza. Si Nora Honor hanggang ngayon ay natatanging artista sa Pilipinas at malamang sa buong Asia din na nakadalo at nakipagtunggali sa mahigit 3 Grand Slam International Film Festival. 2004 ay nag-migrate si Nora sa Amerika para mamuhay ng simple bilang isang singer-performer pero sa kasamaang palad ay isang operasyon sa kanyang lalamunan noong 2010 ang sumira sa kanyang kakayahan sa pagkanta. Maraming beses na niya itong ipina-check up at ang findings ay kailangan niya na talaga itong ipa-opera. 2018, sa isang interview, sinabi ni Ate Guy na miss na niya ang pag-awit. Pero nahihirapan siya sa schedule para ipa-opera ito dahil sa kanyang mga trabaho.
Positibo si Ate Guy na babalik pa din ang boses niya, lalo pa nga't sinabi ng kanyang doktor sa Biston na hindi naman talaga naapektuhan ang kanyang vocal cords. Sobrang gustong-gusto na daw niya makabalik sa pagkanta at aminado siya na malaki rin ang nawawala sa kanyang trabaho sa ngayon. Ilan ng mga pagsubok na nadanasan ni Nora Honor sa kanyang buhay karera ay nagwagi pa din ng ating superstar Pinoy showbiz. Siya ang nag-iisang artistang Pilipino na nabigyan ng mga parangal sa 5 kontinente. 5 dekada na ang kanyang karera na talagang hindi basta-basta mawawala. Sa kabila ng mga baguhang artista ang nagsulputan, ang kanyang kwento ng isang tendera ng tubig hanggang sa pinakasikat na artista ng Pilipinas ay nagsisilbing inspirasyon pa din sa lahat ng mga nangangarap na makamit ang langit na bituin sa buhay.